Ang topic natin ngayon ay si Pisot. Si Ping Lacson at si Soto. Ano bang meron dito kay Ping Lacson at kay Soto? Alam nyo, honestly this is my opinion. I could be right, I could be wrong. Okay? There are times that I really like Soto. Honestly kahit akong tanungin nyo, may mga time talaga na meron siyang idea at saka may mga time talaga na yung kanyang pag-iisip tama. Merong common sense. Yan ako, honestly sinasabi ko na sa inyo, okay yan si Soto. Magaling, maayos. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, yung style niya ngayon na babatikusin niya ang gobyerno dahil may plano pala na tumakbo. Yun yung ayoko. Kung pagdating sa Senado, maganda naman yung mga sinasabi niya. Although there are times na hindi, like yung I think sa ABS-CBN. Pero in other aspect, gusto ko yung mga sinasabi ni Soto. Gusto ko ba siya maging Vice President? Hindi kasi si Pangulong Duterte mga kalaban niya. Okay? Ang point ko lang dito, Senator Soto, sana kung gusto mo man tumakbo ka ng hindi nagmamalinis. Yun lang. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, sometimes ang ating way para maging malinis tayo ay dumihan ng kapwa natin, 'di ba? Ganyan ang ginagawa niyo na ngayon kanina nga napanood ko yung speech o yung interview kay kay Congressman Cayetano. Nung nakita ko, meron siyang konting pitik sa IATF. Okay? Nung pinapanood ko, ito yung tamang klaseng pitik. Bakit? Kasi sinabi niya, okay naman ng IATF, may mga kailangan lang linisin. May mga kailangan lang ayusin. Which is true naman talaga. Magaling ang IATF, yung mga tao doon, bawat isa. Ang nakikita kong problema ay yung coordination. May mga talaga makikita tayong coordination at the same time, overwhelmed na sila sa dami ng trabaho. Mahirap talaga. So wala namang problema sa bumatikos o gumawa ka ng ganito. Pero yung sabihan mo kagad na buwagin na yan, ay napaka-isang kalokohan yan, ha? Totoo lang, napakagago naman ata no. Pangalawang example, tinanong dyan si pangalan nito, si Isko. Ito binabanatan ko rin si Isko, di ba? Pero tinanong si Isko, kinorner ni Davila. Itong si Isko, kailangan na bang tanggalin yung IATF? Kailangan na bang buwagin? Natawa si Isko. Honestly, natawa siya. Ito na gustuhan ko isagot niya. Si Isko yan pero gusto ko isagot niya. Sabi niya, for what? Bakit natin bubuwagin? Tas back to zero tayo. Bubuo na naman tayo ng bagong department bagong team para mag-aayos ng COVID natin. Oo, sabi niya, may mga pagkukulang, may bangayan nga kaming mga mayors at between IATF. Pero in the end of the day, kailangan kami magkasundo sa mga bagay-bagay. Kailangan ayusin. Yun yung sabi ko nga, tingnan mo, makikita mo dito, yung, eto di ba, against, nagagalit tayo minsan kay Isko. Pero eto, maganda yung sinabi niya. No, tama nga naman, para tayong tanga. Bubuwagin natin yung entire IATF sa panahon ng pandemya. Bobo mo naman. Sandali. Hindi tama yun. Medyo kagaguhan naman po ata yun. Soto and alam ko si Senator Amy din nagsabi niyan, medyo hindi ata tama yun. Ayusin? Oo. Problema? Meron. Kailangan i-improve? Madami. Pero entire, hindi naman po ata. Okay, at kasi meron din naman magagaling dyan. Ang dami rin matitigas dyan at mabibilis kumilos. Tapos bigla mong bubuwagin. Medyo sabit-sabit ata yun. Ito, tignan nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, naiinis ako dun sa, kaya pala, nagbabatikos ngayon, itong si Soto tsaka si Lacson. Sabi ko nga, yung pala naman talagang confirm. May plano. Aminado sila. Kahapon, di ba, binalita na natin yan? Ngayon talagang inamin nila na may plano. Okay? Pero may kabig ng konti. Hindi na namin muna pinag-uusapan yan ngayon.
Kasi may pandemya. Ha? Pero may plano. Napag-isipan. Pinaplano. Nakakagago lang no? Parang, niloloko mo ba kami? O, pasok. Pinag-iisipan ni Senate President Echo. Wala. Walang echo. Tito Soto ang posibilidad na tumakbo sa pagka-vice-presidente sa eleksyon sa susunod na taon. Umuugong ang mga balita sa posibleng pagtakbo ni Senator Panfilo Lacson sa pagkapangulo. Katambal si Tito Soto. Sa panayam ng programang ito, inamin ni Soto na may grupong kumakausap sa kanila ni Lacson para sa posibleng tambalan sa presidential at vice presidential race sa 2022. Tiwala si VP Soto o tiwala si SP Soto na may sapat na kakayahan si Lacson. Tinawag ka agad ng VP, no? Grabe ito si Chacha din, no? Napapagalataan eh. Tinawag ka agad VP. Hindi po kaya press release ito. Tanong ko lang naman DJ Chacha, di ba press release yan? Para maging Pangulo ng Pilipinas. Pero para kay Soto, hindi pa napapanahon sa ngayon na pag-usapan ng politika at unahin ang... Inamin lang nila pero hindi pa napapanahon na pag-usapan ngayon, ha? Gets nyo? Inamin lang. Okay? Inamin lang na meron nag-aalok sa amin, pinag-iisipan na ito, pero inamin lang namin, hindi pa napapanahon. Di sige. Magharap sa Chichi. pandemya at iba pang problema ng bansa. Sa akin kasi, yung pandemic ang dapat asikasuhin muna eh. Kaya pati yung mga umiikot-ikot at mga parang ang dating sa tao, hindi maganda eh. Ayan ang mga hindi ko gusto eh. Sagutin mo na lang. Parang may binabanatan ka pa ngayon. Umiikot-ikot, parang hindi maganda. Yan ang hindi ko gusto dito sa ginagawa ni Soto eh. Okay naman ako dun sa mga ibang prinsipyo niya, sa mga ibang statement niya, maayos naman eh. Kaya lang yung itong style niya na para maging malinis siya, babanat siya ng ibang tao. Ayan, sinasabi niya umiikot-ikot. So sino pa ba umiikot-ikot? Oh. Totoo lang, sino ba umiikot-ikot? Oh. Di ba yung may paratang na umiikot-ikot si Senator Bongo? Napakaano rin nitong si Soto eh no. Pero nung una, makasip-sip kay Pangulong Duterte, talagang konti na lang, sip-sip talaga eh. Pero ngayon, biglang, pati si Senator Bongo, mukha atang pinariringgan. Mukha lang naman, siguro lang naman ha. Pag ang politika pinag-usapan mo kagad ngayon, parang hindi maganda dating sa kanila eh. Kasi sabihin eh, ang dami natin problema, ang dami natin. Bakit yan? Bakit yan? Nasikaso nyo yan. Ayun na. Ang haba-haba niyan. Okay. So, yun na yung balita. Sa madaling salita, talaga pinag-uusapan na nila yan. Okay? Pinag-uusapan. Ngunit, sabi nga, wag muna ngayon. So, para talagang ginagawa tayong tanga ba? Ha? Pinag-usapan nila pero wag daw muna ngayon. Ha? At ang sabay banat na pagka... Alam mo yun, di maganda yun yung umiikot-ikot, lalo na ngayong may pandemya. Dapat ang pinag-uusapan natin. Buti nga buti nga sila umiikot eh. At saka yung sinasabi mong umiikot, ha? Mayor pa lang si Pangulong Duterte, umiikot na yan si Senator Bongo. Nung pagkaupong presidente ni Pangulong Duterte, umiikot na rin siya. Di ko nga alam pa, di nahihilo yan si Senator Bongo eh. Tapos inakusaan siya, di ba? Nagsenado siya. Pagkatungtong ng Senado, umiikot pa rin. Sinasabihan na nga huyan ng mga tao eh. Senator Bongo, tapos na ang eleksyon nung 2019 nung nanalo siya. Sinasabihan siya, Senator Bongo, eto kilala ko to yung mga nagsasabi sa kanya, na tapos na yung eleksyon, huwag ka na mag-ikot. Ang sagot niya, doon kayo nagkakamali, hindi naman ako umiikot dahil sa eleksyon. Umiikot ako kasi gusto natin iparamdam sa mga tao na malapit ang gobyerno, especially si Senator Bongo. Alam niyo naman, nakanang kamay yan ni Pangulong Duterte. Pag nakita yan, parang si Pangulong Duterte na rin ang umiikot. Paano ko nalaman yan? Ito, bibigyan ko kayo ng sample Nakasama na rin ako sa isang o dalawa. Basta nakailan ang sama ako kung saan si panahuin doon si Senator Bongo. May mga dumarating na opisyal, may dumarating na ibang mga senador. Nanonood lang ako. Pag sila dumating, parang wala lang. Parang, hello, hi, how are you? Ganon. Pero pag si Senator Bongo dumating,
Grabe yung tao, as in, parang kasi nga, ang treatment sa kanya nung mga dinadalaw niyang LGU, yung mga dinadalaw niyang mga mayor, parang somehow little president. Bakit? Hindi naman sa sumisip-sip sila. Kasi siyempre, baka mamaya pagka hindi kami dito maayos, malaman ni Pangulong Duterte. Kasi nga yan talaga naman si Senator Bongo. Si Pangulong Duterte, dati nung medyo malakas-lakas pa siya, umiikot. Mahilig talaga silang umikot. Di ko nga alam ba't din nahihilo itong mga ito Pero siyempre, alam naman natin, nung medyo tumatanda na ang Pangulo, hindi na masyado siyang nag-iikot. Actually, nag-iikot pa rin siya Tumigil lang siya dahil sa pandemya di ba? Dahil pinagbawalan Itong si Bongo, hindi ito tumitigil sa kakaikot. Kaya para paringgan nito ni Soto, parang, wag naman, Senator Soto. Takbo ka because ipagmalaki mo kung ano yung sa tingin mo makocontribute mo bilang Vice President. Bilang makocontribute mo bilang public official o public servant ng ating bansa. Wag mo nang tirahin yung iba. Ang hilig mong tumira ng iba Mahilig ka ba talagang tumira? No comment. Diba ang akin lang yun Huwag ka na tumira ng iba kung gusto mong umangat lang at magmalinis. Ipakita mo sa taong bayan bakit ka kailangang iboto. Bakit kang good alternative as a Vice President. Diba? Show us what you can contribute to our country. Hindi yung paparinggan mo si ganito, paparinggan mo si ganito. Nakaka-irritate Banat bay, no offense, ano pong naipasa ni Senator Bongo sa Senate na bill or batas po? Magandang tanong yan, Christopher Lawrence. Meron po akong video, okay? Tungkol po dyan, yung qualification ni Senator Bongo, nandito sa YouTube, hanapin mo na lang. Ano bang title ng video na yon? Baka pwedeng pakitigin naman kung sino man nang nandyan nating moderator. Kung pwede nyo maipost yung link. Thank you very much for your help and kind consideration. Meron po akong pinost dyan ng mga batas na tinapos ni Senator Bongo. At itong hindi pa natatapos hanggang ngayon yung Department of OFW siya po ang main author niyan. Tsaka yung Department of yung sa ano ba ito? Yung pag kami mga sakuna, siya rin po ang main author niyan. Ayun. Yun lang. Okay. Ano ba yung sabi niyong Pepsi? Ano yung Pepsi? Hindi ko alam yan. Ano yan? Hindi ako kasi umiinom ng soft drinks Ano ba sasabi niyong Pepsi? Sorry na, hindi ako familiar dyan. Pasensya na Wala akong alam niya sa Pepsi na yan. Yung malasakit, ayun, sabi nila, grabe, ang talin. Palakpakan. Ito yung pinakagusto ko. Actually, ito yung pinakagusto ko yung malasakit. Kasi alam mo, yung ibang batas, parang ang hirap, alam mo yan, maganda rin, pero parang hindi masyadong nare-reach yung pinaka-kababayan natin sa laylayan, di ba? Parang hindi ganun Itong malasakit, sigurado ako. Bakit Diba tulad nga nung may nag-email sa akin, ito yung bill nila sa ospital, nagpunta sila sa malasakit, nakalabas naman na sila, although may isang nangi-scam sa kanila, sinisingil sila ng ganito. I-report na natin yun, tinawagan mismo ni Senator Bongo yun, yung opisina niya, yung mga taong concern na yun na sinabi niyang wala kayong babayaran. Yun, nakatulong talaga very, sabi nga nila, very practical, very helpful sa mamamayan. Kasi dati, isipin mo dati, kung gusto mong humingi ng pera sa gobyerno, kung gusto mong humingi ng tulong sa gobyerno pag napa-ospital ka, pupuntahan mo sila isa-isa, PhilHealth, punta ka dyan, punta ka dito, pag punta ka DSWD, punta ka dito. Diba, ganyan At at the same time, hindi ka pa sure na ma-approvean doon. Dito, wala na. Punta ka lang sa isang malasakit center na andun na lahat. DSWD, PhilHealth, basta lahat nandun na. Doon mo na ibibigay yung application mo. Doon ka na a-approvean. Hindi ka na pupunta kung saan-saan. Di ba ang ganda nun? Ang
Sabi nito ni Boyet R, ang tagal ng senador si Soto, di pa nga nagawang umikot. Nakaikot nga siya, huy. Di ba pagka nagsushow ang Itbulaga? Alam ko, nag-US tour pa nga yung Itbulaga, nandun din siya eh. Grabe naman kayo. Nagpupunta yun doon. Sabi nito, you cannot elect a VP who is accused criminal case. Ay! Sino meron ba siya? Di ko alam ha. Wala akong alam dyan. Binabasa ko lang yung comment nyo. Pero banat bay, pag may senador naman na hindi pareho ng opinion minsan, wag naman i-consider agad na nilaglag na agad ang Pangulo. Mahirap din sa tao na puro maganda lang sinasabi sa isang tao. George. Yan ang pangalan mo, okay? Baka ang tinutukoy mo, diretso yung nakita ko, hindi mo madiretso. Baka ang tinutukoy mo si Senator Aimee. Okay? Sabi ko nga sa'yo, walang problema kung bumabatikos ng tama. Ulitin natin ha, bumabatikos ng tama, constructive criticism. Especially if you're part of so-called majority o yung sabihin na natin yung part ka ng, meron ka namang koneksyon sa administrasyon. Pwede kang pumitik ng konti, pwede mong sabihin na pakiayos ito, gandaan natin ito. Kasi ginagawa naman ni Senator Bongo yan eh. Kahit ito si Senator Bongo, minsan pumipitik ko yan sa administrasyon. Kasi remember, Senator Bongo doesn't belong to the executive branch. Senator Bongo is from legislative. And yet pumipitik siya ng konti. Pag may mga hindi naaayos, pinipitik niya. Pero issue-based siya. Issue. Okay? Ano ba yung nanlalaglag? Nanlalaglag, alam mo na kagad, hindi yung issue. Tao ang binabanatan. Hindi yung issue. Ganyan din naman ginawa ni Cayetano. Hindi ko lang na-ready dito eh. Sinabihan din niya ang IATF na may kailangan tayong i-improve, may kailangan tayong ayusin, medyo kulang tayo sa part na ito. Ganun yung approach. Hindi katulad nung iba na di ko maintindihan sa kanila. Bakit ba kasi ganyan yan? Parang di sila tumatanggap ng ng punay. O, di ba? Sino yung gumanyan? Si Soto. O, sino yung, ewan ko ba ang IATF? Bakit di ito? Dapat dito. O, umaano na eh. Buwagin na ito kasi parang, hindi, ulitin natin ha. Ang totoong pagpuna ay issue-based. Hindi sa tao, hindi sa politiko, hindi sa government official. Issue-based dapat.